Longhi ni-reveal na anak siya nitong si Beyond Netero, at madami pa sa mga prinsipe ang anak nitong si Beyond Netero. Kurapika balik na sa eksena. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang chapter 401 ng Hunter x Hunter. Ito nga muna ang gagawa natin ng video para naman may content tayo dito sa ating channel, pero kahit na ganun ay tuloy pa nga din ang ating Dragon Ball content. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video. Maraming salamat guys. Kung gusto nyo palang mapanood ang chapter 400 ng Hunter x Hunter ay ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Nagsimula nga ang chapter na ito sa scene kung saan ay atin makikita itong sila Kurapika na kasalukuyan ngang nasa room 1014, nasa room na nga din na itong si Prinsesa Wobble. Dito nga ay ating makikita na ipinatawag nga itong si Longhi ng ika-4 na prinsesa para nga isagawa ang pag-awaken nito ng kanyang nen. Habang itong si Furcab naman ay kasalukuyan nga ditong nag-iisip kung ano nga daw ang magiging reaction nitong si Kurapika bagay malaman nito na nagsisinungaling lang itong si Longhi about sa pagiging nen user nito. Salita nga dito itong si Longhi at sinabi nito na hindi na nga daw niya kailangan pang magsagawa ng divination test dahil maalam na nga daw siyang gumamit ng nen, dahil nga sa sinabi nitong si Longhi ay nagulat nga dito itong sila Kurapika at Bill. Salita nga dito itong si Longhi at sinabi nito na nandito nga daw siya para nga patunayan na hindi nga daw siya ang user na gumagamit ng ahas. Sa moment na ito ay agad nang nagpalabas itong si Longhi ng Nen Aura at nagpalabas nga ito ng ballpen at papel na gawa nga sa kanyang nen. Dito nga ay salita itong si Longhi at sinabi nito na kaya nga daw niya nalimitahan or bigyan ng malakas na kapangyarihan kung sino man ang taong pipirma sa kontrata na ito. Ang ability na nga daw na ito ay isang conditional manipulator. Ang nen ability na nga na ito ay tinatawag niyang Moonlight Act. Dagdag pang sabi dito ni Longhi na makinig nga daw muna ito sa kanya na mabuti bago nga daw ito pumirma sa kontrata na ito. Salita naman dito itong si Kurapika at sinabi nito na bakit daw gusto nito na pumirma siya sa kontrata na yan, ano daw ba ang mga detalye. Sagot nga dito nitong si Longhi na gusto nga daw niyang makipagtulungan itong si Kurapika kay Fifth Prince Tubepa, hindi nga daw alam nitong si Tubepa na siya ay isang nen user, ang kontrata nga daw na ito ay isa lamang insurance para nga daw magawa niya ang kanyang goal sa loob ng barko na ito. Ngunit dito nga ay agad na naghanda itong si Kurapika at inilabas na nga niya ang isa sa mga kadena na tinatawag niyang dowsing chain kasama ang baril. Salita nga ito at sinabi nito na wala nga daw siyang oras para sa mga kasinungalingan, bagay malaman nitong si Kurapika na niloloko lang sila nitong si Longhi ay kanya na nga daw itong babarilin. Sagot nga dito itong si Longhi at sinabi nito na ang 22 na bala ng baril na daw na yan ay hindi e-epekto sa isang nen user, at ang pagsasabi nga daw ng totoo ay kasama nga daw sa kondisyon ng kanyang nen ability na Moonlight Act. Ang totoong goal nga daw nitong si Longhi ay ang mabigyan itong si Kurapika ng malakas na kapangyarihan kaya makinig nga daw ito ng mabuti sa lahat ng sasabihin niya bago nga ito pumirma sa kontrata. Salita naman dito itong si Kurapika at sinabi nito na ano daw ba talaga ang totoong goal nito. Ngunit dito nga ay napatahimik itong si Longhi. Salita nga ulit itong si Kurapika at sinabi nito na ano nga daw ang problema. Sagot nga dito itong si Longhi at sinabi nito na wala nga daw, hindi nga lang daw niya alam kung saan siya magsisimula, pero mas mabuti nga daw na i-explain niya ang pinaka-original niya na plano. At dito nga ay sinabi na nitong si Longhi na siya nga daw ay biological na anak nitong si Beyond Netero. Nang marinig nga nila Bill at Kurapika ang sinabi nitong si Longhi ay talagang nagulat nga sila dito. Salita nga ulit dito itong si Longhi at sinabi niya na alam nga daw niya na hindi lang siya ang anak nitong si Beyond Netero, madami nga daw sila. Dahil noong 30 years ago nga daw ay pinasok nga nitong si Beyond Netero ang Kaken's Empire kung saan ay pinakasalan nga daw nito ang lahat ng mga higher ranking soldiers. Ayon nga sa mga sinabi nitong si Longhi na lahat nga daw ng naging anak nitong si Beyond Netero ay inaalagaan ng mga sariling mga ina nito at ipinapasok sa Royal Military School. Ang hinala nga dito nitong si Longhi ay sa tuwing may isisilang nga daw na bagong prinsipe, ay nagaanak na din daw itong si Beyond Netero. Ang pinaka-goal talaga nitong si Beyond Netero ay ang maging royal guard sila ng mga bagong prinsipe. Lahat nga daw sila ay pinanganak na awaken na ang kanilang mga nen na nagre-resulta ng madali nilang pagpasa sa military test. At noong siya nga daw ay nagkaedad na ay nalaman nga daw niya na hindi siya anak ng nagsilbing tatay niya sapagkat wala nga daw siyang namana na kahit ano sa tumayo na ama sa kanya. Dito nga ay nalaman na niya na siya ay anak nitong si Beyond Netero dahil narinig nga daw niya ito mismo sa kanyang ama at kay Beyond. Lahat nga daw ng kanyang mga kapatid ay nasa Royal Army na. Sa tingin nga daw niya ang pinaka-goal nitong si Beyond ay ang mapalapit sa future king. Lahat nga ng hinala dito nitong si Longhi ay kanya lamang ni-analyzed.
Salita nga dito itong si Kurapika at sinabi nito na yun na daw ba talaga ang pinakaplano ng mga ito. Sagot nga dito nitong si Longhee na oo, yun daw kasi ang narinig niya na pinag-uusapan nitong si Beyond Netero at ng kanyang stepdad, hindi nga daw niya kilala kung sino ang lahat ng mga kapatid niya, pero hindi na nga daw yun mahalaga pa. Si Longhee nga daw ay ipinalipat na agad sa dormitories bago nga daw siya magkaroon ng maayos na relasyon sa kanyang mga magulang at nakakasigurado nga daw siya na yun ginawang speech nitong si Beyond Netero ay isa lamang sa paraan ng pag-brainwash ng mga government sa kanila para nga lang daw ma-reach ang sinasabing Unified Underkakan. Ngunit hindi nga daw sila kasama sa sinasabi na Unified Underkakan dahil isa lamang silang piraso ng basura na itinapon. At tulad nga ng sinabi niya kanina na sila nga daw ay may nena nang sila nga ay isinilang, meron na nga din daw silang Ten at Zetsu kung saan ito nga ang isa sa paraan nila para nga daw maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Nagpapasalamat nga daw siya doon dahil nagawa nga daw nun na mapataas ang kanyang physical assessment sa academy. Dagdag pang ang sabi dito nitong si Longhee na lahat nga daw yun ay isa nga lang sa mga side effect ng Nen ability attack ng kanyang ama. Sa sinabi nga nitong si Longhee ay naguluhan nga itong si Kurapika kaya sinabi nito na anong attack. Sagot nga dito itong si Longhee na oo nga daw, ang kanya nga daw ama ay naglagay ng sumpa sa kanila. Isa nga daw sa mga unang nagkaroon ng sumpa na ito ay ang kanyang half-sister na si Mahaka, after nga daw nitong mabigo na maging isa sa mga royal guard nitong si Carmilla, dahil dito ay bigla na nga lang naging balisa at nagbago ang magulang nitong si Mahaka, dahil nga sa biglang pagbabago ng ugali ng kanyang mga magulang ay dito na nga naghanap itong si Mahaka ng mga kasagutan kung bakit, at habang hinahanap niya ito ay dito na nga niya natagpuan ang isa sa mga kapatid niya, ito nga ay itong si Longhee. Sa paglipas nga ng panahon ay nakahanap na nga itong sila Longhee at Mahaka ng isang magaling na Nen user na nagawang makita ang sumpa na inilagay ni Beyond Netero sa kanila. At dito nga ay sinabi nitong si Longhee ang about nga sa nalaman nila sa sumpa, ito nga daw yun once na sila ay mamatay ay bigla na nga lang daw mag-a-activate ang sumpa na ito, at dito nga ay sinabihan nitong si Longhee itong si Kurapika na gumamit nga daw ito ng Gyo at tignan ang ipapakita niya. Dito nga ay dahan-dahan na ibinuka ni Longhee ang kanyang bunganga at itinaas ang kanyang dila, sa ilalim ng dila nito ay meron ngang isang mark at ito nga yun sinasabi ni Longhee na sumpa. Ayon pa nga dito kay Longhee na ipinaliwanag pa nga daw sa kanila ng isang Nen user ang about dito. Ito nga daw ay isang appetizing sacrifice, sila nga daw ay ipinanganak para tapusin ang isang target, tingin nga daw niya ay madami nga daw silang magkakapatid na may katulad na marka ng sa kanya, hindi pa nga alam ni Longhee kung sino ang magiging target niya pero sigurado nga daw siya na sila ay pinanganak lamang para maging mga sacrifice. Dagdag pa nga dito nitong si Longhee na sadyang malakas daw talaga ang sumpa na inilagay sa kanila, at nakakasigurado nga daw ang Nen na nakilala nila na ito nga daw ang pinakamalakas na sumpa sa lahat. Salita naman dito itong si Bill at sinabi nito na bagay daw sila ay magtagal pa sa loob ng kwarto na ito ay maari na nga daw silang paghinalaan ng mga tao sa labas. Ngunit sagot nga dito nitong si Kurapika na kailangan nga daw nilang marinig ang lahat ng nalalaman nitong si Longhee bago nga daw sila pumirma sa kontrata. Dito nga ay salita nga itong si Longhee at ipinagpatuloy nga nito ang mga sinasabi niya. Ayon nga dito noong daw ma-release itong si Mahaka sa pagiging private guard ay wala naman daw ginawa itong si Beyond Netero, kaya nakakasigurado nga daw siya na hindi nga lang mga prinsipe ang mga maaring maging target nila, at hindi na rin nila kailangan na maging royal guard. Dito nga ay naiinis nga itong si Longhee dahil nga daw sa sobrang makasarili nitong si Beyond Netero, dahil tinanggalan nga daw sila nito ng kalayaan. Salita naman dito itong si Kurapika at sinabi nito na sigurado daw ba ito na mga prinsipe ang magiging target ng sumpa. Sagot nga dito itong si Longhee at sinabi nito na sigurado nga daw siya, dahil ang numbers nga daw na ito ay hindi lang basta nagkataon, meron nga daw halos 10 appetizing sacrifices at 14 na prinsipe, para nga dito kay Longhee ay may kakayahan nga daw itong si Beyond Netero na tapusin ang succession war na ito. Dito nga ay salita nga itong si Bill at sinabi nito na hindi nga daw ito nabanggit ni Beyond Netero sa kanila na nasa kanya na pala ang trigger, maaring may inaantay lang na kondisyon na matupad itong si Beyond Netero sa plano niya at nagre-required ito ng napakalaking amount ng aura. Dito nga ay salita itong si Kurapika at sinabi nito na ang posisyon nga daw ngayon na meron itong si Beyond Netero ay talagang ginapang daw nito hanggang makarating sa pinaka-core ng Kakan, kaya ang maaring maging solusyon daw dito ay ang ibigay na kay Prince Benjamin ang trono. Dahil ang paggamit nga daw ng isang curse sa target ay isang simbolo ng pagiging malakas ng isang target, para nga daw ma-ensure na itong si Prince Benjamin ay magtatagal sa succession war, ay maaring nasabihan na itong si Benjamin sa pamamagitan ng encrypted code. Dagdag pang sabi dito ni Kurapika na ito nga daw si Prince Benjamin ay may isa pang trap card, ito nga daw yun pwede pa itong magbigay ng isa pang special order.
Ngunit dito nga ay hindi sumang-ayon itong si Longhee sa mga sinasabi nitong si Kurapika dahil sa palagay nga daw nila na hindi itong si Benjamin ang pinag-uusapan nila dito. Dahil sa mga sinabi nitong si Longhee ay medyo nagulat nga itong si Kurapika at Bill. Dito nga ay salita ulit itong si Longhee at sinabi nito na wag nga daw nilang kalimutan na ang pinag-uusapan nga daw nila ay isa nga daw tuso at cold-hearted na si Beyond Net Ero. Marami nga daw itong panahon para nga paghandaan ang isa sa mga plano nito, at hindi nga daw aabot itong si Beyond Net Ero sa ganitong klase ng paghahanda kung ang susuportahan niya lang ay ang nag-iisang easy target. Dahil nga sa mga sinabi nitong si Longhee ay talagang napaisip nga itong si Kurapika at sinabi nito na ano daw ba ang ibig sabihin nito. Sagot nga dito itong si Longhee at sinabi nito na naniniwala nga daw siya na isa nga daw sa mga prinsipe ay anak nitong si Beyond Net Ero. Sa moment na ito ay nagulat nga itong sila Kurapika at agad nga nitong tinanong itong si Queen Oito kung ano daw ba ang requirements para nga daw makasali ang mga prinsipe sa Succession War. Sagot nga dito itong si Oito at sinabi nito na dapat daw ay tunay na anak nitong si Oiguro ang pwedeng sumali sa Succession War. Ngunit sa mga oras nga na ito ay kumatok na nga ang mga tao sa labas dahil medyo matagal na nga kasing nasa loob ng kwarto itong sila Kurapika. Dito nga ay agad na lumabas itong si Kurapika at sinabi nito na may pinag-uusapan nga daw sila about sa treaty nitong si Prince Tabepa. Para nga daw maging transparent siya ay sasabihin nga din niya ang bagay na ito sa mga tao dito, kaya mag-antay nga lang daw ang mga ito. Habang itong si Furry Cub ay nag-iisip at sinabi nito na kung ano na nga daw ang pinag-uusapan nitong sila Kurapika, hindi nga din daw nabago ang aura nito. Dito nga ay balik ang scene sa loob ng kwarto, salita nga dito itong si Kurapika at sinabi nito na ituloy nga lang daw nito yun about sa kontrata. At dito nga ay ipinaliwanag na nga nitong si Longhee ang magiging kasunduan. Ito nga yun, magkakaroon nga daw ng peace treaty itong si Prince Toby pa dito kay Queen Oito at sa anak nitong si Wobble, at ang kahit anong pag-atake nga daw sa Reyna, Prinsipe at sa mga guard ay talagang pinagbabawal. Renewable nga daw ang kontrata na ito every Sunday 9 AM sa kwarto na ito. Dito nga ay sinabi nga lang nitong si Longhee na once nga daw na malabag nila Kurapika ang ilan sa mga kasunduan, ay maari nga na mag-activate ang nen ability niya na maaring magresulta ng hindi paggamit nila Kurapika ng Zetsu sa isang linggong straight. Dahil nga sobrang delikado nito ay tinanong nga nitong si Kurapika kung kasama nga din daw ba ang healing ability as atake. Sagot naman dito nitong si Longhee na basta nga daw hindi ito ang magiging dahilan ng pagkapahamak nila, kaya mas mabuti nga daw na mahanap na nila sa madaling panahon ang prinsipeng anak nitong si Beyond Net Ero. Bago pa nga daw mamatay nitong si Prince Tabepa or dalawang prinsipe na lang ang matira sa Succession War, once nga daw na magawa ang lahat ng criteria na ito ay maaari nga daw magamit ni Kurapika ang nen ability niya na ito ng isang beses. Dito nga ay sumang-ayon nga itong si Kurapika, at sigurado nga din siya na nagsasabi ng totoo itong si Longhee dahil hindi nga gumagalaw ang kadena niya. Ngunit salita pa nga dito itong si Longhee at sinabi nito na bago nga daw pumirma itong si Kurapika ay sasabihin nga daw niya ang totoong pakay niya. Ito nga daw yun once na makita na nila ang prinsipeng anak nitong si Beyond Net Ero ay siya nga daw mismo ang tatapos dito. Sa moment na ito ay lumabas na nga sila Kurapika sa kwarto at sila ay pinagmasdan nitong si Furry Cub. Nakita nga nito na wala ngang nagbago sa aura ng dalawa, maari nga daw na hindi naglaban itong si Kurapika at Longhee, siguro nga daw ay nag-usap lang talaga ang dalawa na ito, ngunit nakita nga nitong si Furry Cub na umiiyak nga daw itong si Longhee kaya naisip nga nito na may nangyari daw ba sa loob ng kwarto. Ang aura naman daw nitong si Kurapika ay ganun pa din naman daw, maari nga daw ang napag-usapan ng mga ito ay maaring maraming kondisyon, itong sila Kurapika nga ay tuloy pa rin sa pagtuturo ng nen sa iba. Dito nga ay napansin nitong si Furry Cub itong isa sa mga guard na may iniisip nga ito, nalimutan ko ang pangalan nito guys pa-comment naman, salita nga dito itong si Furry Cub at sinabi nito na ano nga daw ang problema. Sagot nga dito ang guard at sinabi nito na wala nga lang daw. Sa last panel nga ay napunta ang scene dito kay Beyond Net Ero kung saan ay kasalukuyan pa nga rin itong nakakulong. Tinanong nga niya dito ang isa sa mga Zodiac na si Kansai kung may iba pa daw bang libro ito. Sagot nga dito nitong si Kansai na wala nga daw, basahin na nga lang daw ulit nito ang libro na yan. Humingi naman dito itong si Beyond Net Ero ng ballpen at papel, pero hindi nga ito binigyan ni Kansai para na nga din daw sa kanilang safety. Salitaan naman dito itong si Beyond Net Ero at sinabi nito na safety purpose. Kaya naman daw niyang ibato sa ulo nitong si Kansai ang libro na ito. Sagot naman dito si Kansai at pabiro na sinabi nito na siya nga daw ay natatakot. Ngunit sa mga oras na ito ay tinanong nga ni Kansai itong si Beyond Net Ero kung ano daw ba ang request nito. Sagot nga dito nitong si Beyond Net Ero na may gusto nga lang daw siya makausap. Pwede daw ba nitong papuntahin ito dito?
Dito na nga natapos ang chapter na ito, medyo mahaba ang usapan guys. Like and share lang guys for more videos like this.